Mamaya sabihin nyo, sino ba yung mapagwapo niya kasi? Ang gwapo niya kasi galing yung pangalan na siya. Kaya, pakilala ko muna ako sa inyo kung ako si Mark Heras. Sorry, Mark Sola po. Mark Sola po, hinahali ko. Okay, nasa industry po ako ng network marketing business for more than 2 decades na rin. Nag-start po ako sa edad na 19 years old. Way back late 2000, early 2000. 19 po ako that time. So 18 na po ako ngayon. Itindihin na lang ang nakakilala sa akin. Okay, so for the past 2 decades, so far may mga natutunan po tayo. May mga do's and don'ts kasi hindi naman pwedeng tumatanda tayo na wala tayong natutunan. Hindi dapat may natutunan tayo. May mga nakukonsider tayo. Dapat natututo tayo sa mga bagay-bagay. Tama po ba yun? Yeah! Yan po yung siguro i-ano natin, hihimayin po natin ngayon. Ano ba yung mga ipuput into consideration natin kapag nag-negosyo po tayo ng dito? Okay lang po ba yun? Yeah! Kasi sino po ba dito yung hindi nakakaalam ng networking? Sige nga, taas mo na kamay. Meron po ba? Ay, hindi ko alam yan. Alam niyo po ba ang networking? Networking okay na. Kumain na po kayo. Kumain na po kayo. Sabi, pati pagkain parang hindi naalala ni Mama. At joke lang po yung pinibigyan mo lang po kayo. For sure, majority ko sa akin alam ng networking. In-networking, alam ko yan. Pero ang tanong kasi doon, gaano mo ka naiintindihan ang networking industry. Tama mo ba yun? Yes. Kasi ano natin, marami na nakakaalam ng about MLM. Iba't ibang kumpanya na nandiyan sa labas. Iba't ibang mga tao na po ang nabago ng buhay from different walks of life. Baka maganda. At hindi mo kailangan pumunta ng ibang bansa para kumita ng ganong kalaking figures. Nandito lang sa loob ng room po natin, kumikita sila ng 6 figures every month. Yes. Hanggang 7 figures pa po yan. Ganun po atin din. Okay? So, nag-start pa ako sa ganitong industry at the age of 19. Nabuksan ko yung aking pong pangarap. No, yung aking pong, sabi ko, paano ba mabago buhay ko? Na siguro, sa ganitong industry, hindi naman kahit, of course, una dapat may pangarap tayo. Tama po ba? Yes. Lahat po ba may pangarap? Yes! Sino yung walang pangarap? Lahat may pangarap. But that's not necessarily mean na kapag ginawa natin ito, kailangan may malaking pangarap tayo. Kailangan talagang dami yung pangarap natin. It doesn't have to be that way. Bakit? Bakit ba? In the reality, kailangan talaga natin kumita ng pera. Yes. We have to accept the fact that time will come. Tatanda tayo. Tama? At pag tumanda tayo, magkakaroon ka ng tama ba ang term ko? Or word ko discrimination, magkakaroon ka ng incapability. Pag naghanap ka ng trabaho, probably, hindi ka matatanggap. Tama po ba? Yes. Kasi na-overage ka na eh. And wala tayong magagawa doon. That's the reality na tatanggapin po natin. So, whether we like it or not, darating tayo doon na kahit gusto mo pa, hindi ka na pwede. So, anong gagawin natin? As early as now, ma-anticipate natin yung darating. Diba? Yung darating. Kasi bakit? Depende na lang. Pero in majority, ilan ba talaga sa mga nagtatrabaho ang nagkaroon ng, alam mo yun, yung simpleng buhay na pagdating ng ganyang edad, kahit yung daily needs niya, na natutususan po niya. Tama mo ba yan? Yes. Ilang tao yun. So, bibihira po sa employment nakuha. Bibihira po yan. That's the reality. Hindi po yung kwentong barbero. Ano po yan eh? Research po yan eh. At ang mostly talaga na meron talagang magandang stability financially, yung talagang may negosyo. Tama po ba? Yes. So, hindi kailangan na antayin pa yung panahon na maging top executive ka, maging nasa position ka para kumita ng malaki. Kasi dito po, ultimo, tricycle driver lang, kumikita ng executive income. Yes. Sa ganitong industriya. Huwag gumagwapo pa. Lalo gumagwapo. Okay? Ito pala. Okay, so before I proceed, no? So,
Ito kasi dito mga katanungan yan eh. Regardless kung anong pa yung estado natin sa buhay. Regardless kung ano po tayo. So ito pag-uusapan po natin sa matter of parang extra. No, the word extra. Kasi ang extraordinary pala na result, nanggagaling sa extraordinary person. Yes. Diba? Pero ang pagkakaiba lang yan sa isang ordinaryo is yung word na extra. Pero yung word na extra, kailangan extra effort. Extra sacrifice. Extra lahat ang gagawin mo. Extra mind. Okay. So regardless kung ano po tayo, ang kailangan po natin spare. Spare lang. Masama bang kung kumikita ka ngayon, magdagdag ka ng panibagong kita? Di ba? Hindi naman. At magdagdag ka pa ng panibagong kita kung kaya mo naman. Tama. So walang masama kung dadagdag mo yung negosyo natin sa ganitong industriya. So wag natin isipin na porket ganito lang ako, baka hindi ako pwede dyan. Hindi ko kaya yan. Lahat po pinag-aaralan, tandaan po natin. Walang pinanganak na ikaw, doktor ka na, lawyer ka na, abogado ka na, or whatsoever. Lahat po yan, lumaan sa proseso. Minsan nga eh, nag-day ka na ng course ng ganito, kalaon na, nag-shift ka ulit eh. Nadadivert pa lang, pwede pa lang gano'n. Kaya hindi mo pwede sabihin, hindi ko linya to. Pwede natin itong linyahin lahat ng bagay na gusto natin. Hindi tayo nakapartikular na paglaki mo ganito ka na. Nakatapalo ka na. Kasi marami din. Multiple degree holder pa nga eh. Di po ba? So, ang ganitong opportunity po, ang ino-offer nito para sa lahat. Kailangan po natin tingnan kung paano yung feasibility. Kaya marami din isa na rin ako doon. Siyempre, premature pa ako doon. Hindi pa ako ganun ka-detalye, tumingin. Meron ka rin paghahandaan pag naghanap ka ng opportunity. Yung feasibility, dapat kilalanin mo rin. Para kung pumapasok sa isang relasyon, inaaral mo rin kung sino yung magiging partner mo, tama? Yes. Inaaral mo rin kung taga saan siya, yung mga whereabouts niya, sino siya, ano ugali niya dito. Sa pag-negosyo, kailangan mo natin yung mga detalye. No, una-una tatlong bagay po yan, the company, the product, and the marketing plan. Siguro ang flow ko ngayon, dahil syempre most of you member na, is nandun tayo sa point ng paano ba yung negosyo natin gagawin, ano yung mga input natin into consideration. Yes. Okay, nag-shift. Kaya medyo yung flow natin nagbago eh. But anyway, isa po sa turo. Teka, coach. Apo. Ayan. Isa po sa turo ni Robert Kiyosaki. Sino po nakakilala kay Robert Kiyosaki? Ito po ay reference, no? Na tinuro po niya. Siya po yung author ng kilalang book na Rich Dad and Poor Dad. The fourth quadrant, cash flow quadrant. At marami pa pong books na why we want you to be rich. Marami po yan. No, the Rich Dad and Poor Dad yung kilalang po yun. Isa pong author, isang financial guru, isa po siyang investor, isang magaling na negosyante. No, from Miami si Rich Dad Poor Dad. Sabi niya, eto na naman po yan. Meron siya tinatawag na 4 quadrant kung saan dito nagagaling yung sources paano kumita. At wala pong mali sa mga to. Wala pong mali dito sa bawat isa. Kailangan lang po paano mo siya i-diversify. Kasi minsan ang nangyari, siguro for some of you, may mga training tayo na papakinggan, lalo kapag networker ka lang talaga, may napapakinggan tayo na minsan na hindi maganda pag empleyado ka. Wala pong masama sa pag-empleyado. Una-una, stepping stone mo yan. Bago ka makapasok para makapasok ka, magkaroon ka ng extra income, kumita ka, may panggastos ka, tama mo ba? Yes. Ang kailangan lang natin, dapat tayo lahat, kailangan natin i-diversify. Pwede natin ilagdag eh. Diba kaya nga sa ibang bansa, yung iba nag-TNT eh. Bakit? Para tama. Ikaw galit. Okay. Hirap tuloy mamili. Okay, so multitasking natin. Now, yung tinatawag na MSI, dito po ngayon medyo inaaral po siya ng maayos eh. Yung multiple streams of income. Kahit hindi ganun kalaki po eh. Kasi ang mangyari niyan, di ba, minsan gusto natin yung secure tayo. Yes. Sino dito mas gusto niya secure siya? Pero pagdating po kasi sa panlalaki, walang security. Only opportunity.
Security guard naman, wala pang security. Di ba? But I mean is, wala na kasi security, but only opportunity. Kailangan na magkaroon tayo ng multiple sources of income. Kasi bakit? Ultimo, legit, legal, malaking kumpanya nagsasara eh. At mapipigilan mo sila, huwag kayo magsara, kailangan mo pa kayo. Wala ka na magagawa doon. So, sa pagdinegosyo, hindi maruwasan, kailangan lagi ka nung meron ito. Risk taker ka dapat. May intindihan mo yan. Tama mo ba? Wala kasi negosyante rin hindi alam paano mag-take ng risk. Kasi kung sino yung mga nasa taas na yun, sila yung maraming pinagdaanan ng risk. Wala kasi yung ano mo ngayon, pag sala mo ngayon, dito mismo successful ka na kaagad. Bibira yun. Once in a blue moon yun. Diba? Na lahat ng pinasukan mo, successful na lahat. Majority po, 99%. Dumaan talaga sa maraming proseso. So, multiple sources of income, napakasarap. May negosyo ka dito, kumikita ka dito. Mayroon ka isa dito, may negosyo ka dito, kumikita ka dito. May negosyo ka dito, katulad dito. May trabaho yung iba sa inyo, may negosyo yung iba sa inyo. Ano ba naman dagdagan natin? May masama po ba? Wala namang masama. The extra ulit. Kaya na extra income, extraordinary income siya. Lalo naman kung hindi sapat yung pinikita mo natin. So ito, sabi ni Robert Kiyosaki, mayroon dalawang classification ng income. Yung tinatawag niyang active income tsaka passive income. So sa active income, dito pumapasok yung E and S. Ano po ba yun? Again, this is what we call cash flow quadrant. Okay? Alam niyo na yan, quadrant. Ang E, it stands for employment. Employment, pag-i-empleyado. Yan yung stepping stone talaga ng lahat. Wala din pinanganak na anak, magpaglaki mo, magnegosyo ka na. Ang kultura po talaga natin, anak, paglaki mo, mag-alo ka mahigay, pagsipagan mo para maganda yung trabaho mo. Diba, doon tayo naka-mindset. Bibira sa Pilipino, mga Pilipino na naka-mindset, magnegosyo tayo. Tama o tama? Yes! At least ngayon, unti-unti na po tayo na influensyahan ng kultura pag dinegosyo. Pero parang sobrahan niya ta. Kaya may pinasasara sila eh. Ilang piraso ba sila pinapasara ngayon? No? Iba kasi yung negosyo eh. Illegal eh. Okay, but anyway, nabanggit ko lang kasi nasobrahan yung kultura natin na influensyahan. But anyway, employment, eto kasi, bakit limitado ka dito? Kasi binabayaran ka based sa oras na ni-remember mo. Kaya limited ka kasi no work, no pay. Yes. Kaya limitado ka. Kahit gano'n ka lang isahod mo, kung limited ka lang, hanggang doon na lang siya. Eh ang mas ko, below minimum ka ba? Kaya iba, nag-upgrade sila. No? From being a white-collar job, dito pumapasok sila as professional. No? Ito yung mga lawyer, attorney, abogado, doktor. Diba? Na may sarili silang sistema nila. Yun nga lang, the same with deployment, pag hindi sila nagtrabaho, hindi rin sila kikita. Dahil sila lahat ang inaasahan. Diba? Halimbawa, isa kang doktor, isa kang dentista. Hindi pwede pag wala ka na doon, yung assistant mo yung gagawa ng procedure. Pero may gagawa din ngayon. Kaya ang dami nang nahuhuli. Di ba? May nahuhuli ngayon ganyan, ano? Natuto lang sa kanyang dentista, siya naman nagtayo ng clinic niya. O, diyan na ngayon, substandard na laman. Ngayon ito, kumikita dito ng malaki, yun nga lang, limitado pa rin. Okay, kaya ang tawag dito, active income, kikita ka lang hanggang kaya ng gumawa. Eh di ba sabi ko kanina, naroon ka matay na kahit gusto mo pa, hindi na kaya gawin ng katawan mo. Ikaw ba, pangarap pa natin na kahit 60, 70, 80 years old ka na, nag-uwid-uwid ka na, kumakain ka pa rin. Pangarap pa natin sa buhay natin yan. Di ba hindi? Alam natin, as early as possible nga eh. At the age of 40, 50 kung pwede na eh. Di ba? Na magawa mo na lang yung gusto mong gawin. Hindi yung, kahit hindi mo na kaya gawin, pinipilit mo pa dahil hindi sapat. Di ba yun yung nangyayari reality? Ngayon, sabi ni Robert Kiyosaki, mag-shift ka lang from active income to passive income. Yung magkaroon ka ng business. Kasi sa pag-business, ginagamit mo na yung leverage. No? Dito, gumagamit ka na ng mga tao at gumagamit ka ng sistema. May mga tao na nagtatrabaho para sa iyo at may sistema ang sinusunod na kahit wala ka doon, kumikita ka.
Laban niyo po ang pag-negosyo? Yes. Yan po, business. Yun nga lang, pagdating sa traditional business, alam ng mga negosyante dito, hindi ganun pa kadali patapuhin yan. Marami tayo kukonsidera. Unang-una, kapital. Tama? Maliit na kapital, maliit na tubo. Malaki kapital, malaking kita, pero mataas ang risk. Yan po yung rules of the thumb, di ba? Mataas ang overhead. Plus, maraming mga factor. Ano yun? Risk factor. Competition. Calamities. Diba? Tulad dito, kung alam natin yung report ng Magundoy, tinabunan. Alam naman, sisihin mo yung malagyan. Wala kang magagawa doon. Alam mo sa mga negosyante, ramdam niyo yun. Wala kang pwedeng sisihin unless naka-insert yung negosyo mo. Eh, one thing ng negosyo ka, yun lang talaga yung pera mong pinampunan. Yes. Diba? Ang hirap ngayong paikot. Kaya ibang tao, pag uwi sa Pilipinas, galante, ang dami dito nakadilaw. No? Tapos nagnegosyo. Ang mahirap pa, nagnegosyo, although may puhunan ka, hindi sapat. Kailangan meron ka palang alam sa pag-negosyo. Dahil pag hindi mo alam, kahit milyones pa pala yung puhunan mo, pag hindi mo alam paano i-handle yan, babagsak ka eh, tama? Kaya yung nangyari, yung ilang taon na inipon doon, boss, balik na naman. Tama ba? Yes, sir. Yan yung nangyari. So, sa traditional business mahirap. Pero I can say na hindi magandang pagka-traditional. Dahil marami din naging successful yan. Yun nga lang, kung sasabayan mo siya sa flow, it takes time bago yan mga. Hindi yan kaya maging million ang kita mo dyan katulad na nangyayari dito sa mga members sa Improvide. Yes. Dahil less than 1 year, naging millionary sila. O diyan gawin natin, you have your business traditional, dagdag mo to. Walang masama doon. Yes. Tapos, meron silang tinatawag na I. Ang I stands for investment. So pagka dito, ang nagtatrabaho na lahat, ang umiikot dito, is more on money, pera na. Iba't ibang portfolio mo. Dito papasok yung MSI, multiple streams of income. May apartment ka, at wala ka nang ginagawa doon. Meron kang pinapampahan. Meron kang iba't ibang portfolio, may mutual funds ka. Meron kang mga nagmamature na insurance mo. Iba't ibang funds. Diba? Investment mo, may trading ka or whatsoever. So dito, hindi na ikaw nagtatrabaho sa pera. Pera na ang nagtatrabaho para sa iyo. Yes. Yun nga lang, it needs pera talaga. Eh, paano kung nasisimula ka? Okay? So, ano yung ma-appreciate natin dito? Sama, ang gawin lang natin is, kung nandito ka sa side na ito ngayon, again, there's nothing wrong. Wala mong masama. Itagdag mo lang, hindi kailangan iwanan. Eh, kaya kung siya ka, nagsusurvive ka ngayon, nagsasacrifice ka, hindi mo kailangan iwanan, tagdag mo lang ito eh. Kaya nga extra ang tawag eh. Yes. Diba? Nag-aaral ka, hindi mo kailangan dito sa pag-aaral. Pwede ka na mag-graduate na ginagawa ito eh. Tama po ba? Tama. Yes. May trabaho ka, after ng trabaho mo, pwede ito gawin extra. Diba? Kumikita ka sa trabaho ng 20,000, kumikita ka sa provide ng 100,000. Hindi ba sama? Yes. Tama po ba? Yes. Ang kagandahan po sa ganitong sistema, hindi nag-require ng mahabang oras. Hindi nag-require din dito ng marami kang idea. Kasi bakit? Ang idea dito libre tinuturo. Based mo mismo sa mga real story ng mga naging successful na tao. Hindi po biro dahil grabe, ilang years na pinag-ipunan nila. Talagang yung real life story talagang hindi by the book. Talagang by nila. Sila apply ng Chris, sila apply ng Wilward, sila apply ng Hector, sila apply ng William. Ang dahil ko dito, sila apply. Lahat po. No? Talagang pwede ka dito. Walang hindi pwede. Ang kailangan dito is yung dedication mo. Again, hindi kailangan yung sabihin natin, kailangan yung malaking pangarap. Hindi kailangan yun. Tanggapin na natin sa buhay, kailangan talaga natin kumita ng pera. Yes. Hindi ko na kailangan, mag-negosyo ka, kumita ka, hindi, kailangan talaga natin yan eh. Dahil lahat ng galaw natin yan, kailangan. Ultimo na nga ng pag-iihi natin, kailangan pa pera eh. Yung iihi ka na, eh wala kang dalang pera. Ang pasok mo sa mall, may bahit 10, may 20. Labas ka ulit ngayon. Pili na pili. Totoo? Sa patuloy. Oo, may bahit eh. Di ba? Wala nang libre eh.
mataas na. Party na lang yata bumababa. Tama po ba? Okay? So dito, gusto ko lang ma-open up yung mind natin. Oo nga no. Pwede naman pala eh. Lalo kapag walang ginagawa. Di ba? Ngayon, paano natin sisimulan yan? Okay, paano natin siya gagawin? Okay, sa nangyari po ngayon, nabubuhay na tayo ngayon alongside with technology. Kailangan bukas talaga yung isipan natin, hindi pwedeng hindi mapagmulan talaga tayo eh. Diba? At ako naniniwala, lahat naman capable na kaya i-adapt. Diba? Kailangan na talaga ay yung willingness mo. Dahil pag hindi ka sumabay ngayon, o pag iwanan ka, sino ba dito walang cellphone? Meron ba dito walang cellphone? Wala. Lahat meron? Tama. Sayang, paparapin ko sa aking cellphone ko eh. May cellphone na lahat. Wala yun. Now, ano ibig ko sabihin? Kapag hindi mo alam paano gamitin, wala kang cellphone at hindi mo alam paano gumamit ng cellphone, siguradong nang ka ng ano. Pag hindi ka sumabay ngayon sa mabilis na galaw ng ano, ng technology, ekonomiya ng mundo, sabi na nila, someday, you will wake up in a world that is no longer exist. Kung ano, meron kang isang city na pupuntahan, hindi na tumatanggap ng fiat money. Yung paper money, wala nang ganon. Cellphone na lang. Pwede kang bumili. Meron kanyang bansa. Ngayon, naagam na natin, may nangyari na meron isang store, wala ng tao. Robot na lahat ang gumagana. Eh, paano kung hindi mo alam? Di ba mamatay ka sa puto? Yes. Meron pong isang fulfillment, robot na lahat magtatrabaho, grabe pala sa bodega. Kinukuha nila doon, robot na yung nagdadala, nagpapak. Nangyayari na po siya, hindi na po siya may ng barbero. Kotse, walang driver, tumatakbo. Tama? Yung empleyado, gumagawa ng bangko or nasa bahay lang, computer lang pinapagana niya. Nagdidig siya. Sa ibang bansa, dinidig niya. Ang ano niya, kaharap niya, computer lang. Tingnan niyo po gano'ng katindi ang technology po ngayon. Kailangan ko lang masabay ang technology. The same with the opportunity na i-share po namin sa inyo. Sobrang ganda ng opportunity. Okay, itong klase ng opportunity ay para sa lahat. Business opportunity. Isang makabagong negosyo na siguradong kikita ka. Bakit po sinabi siguradong kikita? Eh sigurado naman may nagiging dinaryo eh. Nasa pakita-ilang po natin yung mga nagiging namin eh. Hindi ko siya kwento lang eh. Totoo nangyayari. Para sabihin sa akin, totoo ba yan? Ako po, grabe. Nag-i-enjoy na po sila sa buhay nila. Yung pagiging isang online entrepreneur, dadalhin na po tayo ngayon sa online industry. Pasok talaga tayo doon. Bakit? Meron pong mga negosyante, walang ibang hawak, walang ibang ginagawa. Cellphone at laptop talaga hawak. Yes. Totoo po yun, nangyayari po talaga ngayon. May mga kakilala ko, bago-bago na rin. Bigyan na makaligo. Computer na lang ang computer. May mga ganun kasi bakit? Wala silang pakailan. Wala silang boss, wala silang mga ako, nasa bahay lang eh. Kung kailan nila gusto, may enjoy nyo po kung talaga mapag-aralan na po natin yung opportunity online. May enjoy nyo po kasama mo pamilya mo, magagawa mo yung gusto mo, kahit naka-short ka lang, pwede. Pero every week, grabe, pumukobra ko. Dahil nangyayari po yan sa online. Ay na, kahit na kakamulit pala ng mata mo, may tamo-tamo dyan, pero may pumasok na income sa dashboard mo. Nakakatuwa po. Na hindi mo kailangan gumising ng maaga, yung nanto ka pa, kailangan gumising, yung lamig na lamig ka, kailangan mong maligo. Naranasan mo po ba yun? Hindi sa umaga ang lamig. Eh kailangan mong pumasok, kailangan maligo ka. Eh sabi nila yung unang buhos na naman yung malamig, kaya Sana. iwas ka. Sa ulo, tapos na. Di ba? Pwede naman ganun eh. Di ba? Sa pagpapaligo ba, anong una niyong binabasa pag nailigo kayo? Yung? Ito yun. Tama naman eh. Tingin nga, kahit ano pa yung inumunan nyo, ito yun yan sigurado. Kaya nga binabasa eh. Kaya muna talagang binabasa yung tuyo. Hindi. Yung paano yung ligong sala? Ha? Ay, basa na semento eh. Oo. Yung ligong sala. Ay, dito sa katin. Okay.
Dito yun, no? Yun din sana. Alright. Online entrepreneur. Ano po yung online entrepreneur pag-uusapan po natin? Ito po makabago yan. Ito po, nakita niyo po ito madalas, nagagamit nyo na hindi po natin napapansin, pwede pala tayo kumita. Yung ibig sabihin, yung negosyong dropshipping business. Sobrang laganap po yan ngayon. Ang tanong na lang dun, hahayaan na lang ba natin na sila na lang lagi nakikinabang at tayo, pinapakinabangan nila? Ay naku po, alam ko siguro may mga bahay dito, araw-araw may motor na pumapasok eh. Shopee po! Sana po, sir! Alam na eh. Bakit? Araw-araw may order. Di ba? So ano ba yung dropshipping po na yan? Ito po yung makabagong approach ng marketing na hindi mo kailangan ng physical store. Hindi mo kailangan mumuna ng malaki. Magkipag-affiliate ka lang sa mga fulfillment, sa mga wala kang stocks on hand. Pero may negosyo ka. Meron kang platform na sasalihan. Sila na kung bahala, ang hahanapin mo na lang yung market. Pagdating sa lahat ng transactions, yung platform na ang gagawa. Delivery, packaging, fulfillment, lahat nun sila na. Hindi mo kailangan maggawa ng sarili mong product. Nandiyan po yan sa dropshipping business. Ano ba talaga yung dropshipping business na yan? Wala pong pagkakaiba sa mga platform na yan. Alam po ba natin, biruin mo, halos araw-araw may dumarating na parcel sa'yo na hindi mo naman napupunta ang kusina nila. Hindi mo sila nakikita, hindi ka nila nakikita, pero kumikita sila sa atin. May dumarating ba sa bahay din yan? Eto, may dumarating din? Yes. Maraming dumarating sa bahay natin yan, no? Ayan, sila lahat. Kanina, dalawa. Ang nakakatuwa pa doon, gulat ka na lang, wala pong order eh. Bakit sila yan? Mama, akin po yan. Yung anak mo, order na rin pala. Yari ka ngayon, no? Pati bata ngayon, alam na eh. No? Meron ngayon, isa sa ano, lumalakas yung Temu. Grabe po. Ano niya po yung Amazon, mas malakas siya rin sa Amazon. Kailan lang po simula yan? Now, can you imagine, these are the platform na kumikita na ng malaki, hanggang ngayon sila pa rin kumikita. Hahayaan ba natin na gano'n na lang mangyayari? Bakit hindi tayo sumubok na kumurot sa market nila? Kumurot lang naman tayo. Di ba? Isa sa pinakamalaki sa Asia, si Alibaba. Kay Jack Ma. No? Ngayon sa Pilipinas, gaano kalaki yung potential ng negosyo na ito? Ang laki po ng potential. According po sa Mordor Intelligence Market Research, ang Pilipinas po, this year 2024, umaabot po sa around 15.51 billion US dollar ang market share pagdating po sa e-commerce. Ano malaki yun? At the average of 13% annual growth rate po nila, compound annual growth rate po nila. So by the year 2029, aabot po ito ng almost 30 billion US dollar. Ganun po kalaki. Sa Philippine market po ito, hindi po sa buong mundo. Dito na po sa Pilipinas. Ano ibig sabihin yan? Ilang Pilipino pala, halos lahat pala mga Pilipino, alam na alam pala pag-order sa e-commerce. Billion po yan ang pinag-uusapan. At ito sila. Sila po yan. Etong good news. Dahil po sa ating platform na to, pwede tayong makikurot yan sa kanila. Yes. Pwede po ang nangyayari na po yan. Ano po sinabi ni Bill Gates? If your business is not online, then your business is out of the business. Totoo po yan. Yung ibang company po is now talagang nakadepende na sa mercy po na online. Nangyari po ngayon, IT outage. Yes. Pero hindi po yun. Yung mga paliparan, hindi naka-travel because of technicality sa system. Ganun po katindi, talagang naging dependent po tayo sa technology. Ganun katindi ang influence ng technology. Ganun kalaki na parang pili natin, parang gano'n na pala ang nangyayari po ngayon. Actually, yung pag wala kang cellphone ngayon, hindi mo alam kung ano yung transaction mo sa buong araw. Sinong pupuntahan mo, sinong kausap mo, nandun na lang sa cellphone. Nandun na po lahat. Kaya kailangan
kailangan i-adapt na po natin, i-embrace na po natin yung pagbabago na yun. Kapag hindi pa po natin yan tinanggap, sigurado po, mapag-iwanan talaga tayo. Hindi na tayo matanggap-tanggap. Dropshipping business, ganito lang po yan. Para kang may virtual na physical store. Virtual na physical store. Para kang may virtual online store. No? Imbis na physical store, naka-virtual na siya. Okay? So dito, ang mag-take ka ng order, no, magkakaroon ng packaging, sorting, fulfillment, then may logistics na mag-deliver. Sila lahat ang gagawa niyan at binabayaran ka sa proseso na yun. Sisend mo lang yung link mo, then papasok sa system nila, under ng link ni ma'am, pangalan niyo po ma'am? Melissa? Melissa? Nelisa? Delisa. Delisa. Okay. Si Ma'am Delisa, meron siyang link na sarili mong landing page mo, sinend mo lang sa customer mo, cliente mo, kakilala mo, nag-take ng order sila, papasok sa system niya ng platform, then malalaman nila kung anong order na galing sa'yo. Sila nang bahala doon. Pag natanggap na yan, door to door, ng customer mo, ibabato yung income sa'yo. Na hindi ikaw ang nag-proseso. Sila lahat. Nakapag-affiliate ka lang. Ganyan po ang dropshipping. Ma'am, sa ganyang flow, natingin nyo maganda po ba? Kumikita ka, sila ang nagtatrabaho. Tama po ba? Lahat tayo gusto yan eh. Kailangan talaga natin aralin kung paano siya mangyayari. Okay? So, kapag nag-set up ka naman, kita natin maganda potential. Pag nag-set up ka naman ng sarili mo, sarili mo, hindi yun nakipag-affiliate ka. Nagtayo ka ng sarili mong isang company as e-commerce business. Ang dami mo ito consider yan. Andyan mo yung virtual online store mo, yung sistema mo online. Ang kailangan dyan, ID mo. Siya mag-i-include po niyan. Lahat ng functionality. Hindi ibig sabihin na may ID ka na okay na. Hindi. Kailangan mo ng isa, siya yung nag-program. Ang ID nag-i-encode, kailangan mo ng siya yung gumawa ng ng plano. Mastermind. No? Siya yung may plano, ikaw yun eh. Kaya nagsasakit din ulo mo kung paano mo magaganda yung sistema mo. Yung IT mag-encode lang yan. Kung program niya lang ginawa mong plano. Dito pa lang medyo malaki ng babayaran natin dyan, IT. Lalo na yung system na pinapagawa mo, sobrang komplikado. Malawak ang scope. Number 2, dapat may winning products ka. Na hindi budol products Maraming produkto ngayon budol lang. Totoo po yan. So kung ikaw, totoo ka ng negosyo, dapat may winning products ka. Mag-iisip pa ngayon ng produkto na may demand. Ipapasok mo ngayon yung law of supply and demand. Diba? Kailangan meron kang online marketing support. Kailangan may presence ka sa online. Kapag may mga concerns, may ganyan, may order, nagkaroon ng mga problema, RTS or whatsoever, meron ka, nagtatrabaho para sa'yo. Plus, kailangan mo ng warehousing, fulfillment. Ito halin pa na i-consider. Ano pa? Kailangan mo ng logistics, deliveries. Lahat yun i-consider mo yan pag nagtayo ka na sarili mong kumpanya. And for me, para sa akin, no, minimum 500,000. Minimum 500,000. Sa product pa lang, pag una-una company mo, magpapa-SEC ka. Pag pinatrabaho mo, magkano na yun? Nasa 15,000. Pag pinatrabaho mo yung SEC mo. Yung CPR pa ng produkto mo, yung FDA pa, yung halal pa ng produkto mo, whatsoever pa ng produkto yung market mo. Diyan pa lang malaki ng gagastusin mo. Pag wala kang manufacturing, pag nagpagawa ka, MOQ nila nasa 10,000 para makuha mo yung mababang presyo. 10,000 quantity. Ilang daan libo ilalabas mo. Kaya minimum at least 500,000. May masasabi ka na tatakbong e-commerce. Maliit malaki. Malaki. Hindi pala biro. Ito pa lang, initial. Hindi pa niya kasama operation mo. May operation ka pa eh. Taruhan mo, tumatakbo everyday. Kaya popularin ka. Mamaya, ma'am, i-deliver na ito. Kailangan din ng gas. Hindi, naglabas na ako ng 500,000 eh. Maglakad ka na lang. Kailangan ng gas eh. Ma'am, kailangan din ng aircon ng init eh. Wala na, naglabas na ako ng 500,000. Magtiis ka sa hangin, di ba? Mag-aircon ka na lang. Ano ka na lang. So, ano yung ito sabihin? Hindi biro ang magtayo niyan. Pero good news, pag sumali ka sa opportunity na ito, we provide, hindi mo na kailangan yung virtual support.
provided na siya. Hindi na kailangan ng winning product, provided na siya. Hindi na kailangan ng online marketing support, meron na tayo dito. 24/7 na online marketing support. Warehousing, hindi mo na rin kailangan. May sarili tayong building. Kaya logistics sila na rin pangalan mong padala. Aantayin mo na lang sa dashboard mo yung pinita. Okay? So, hindi na rin 500,000 ang ilalabas po ninyo. Hindi na kailangan na. Okay? Now, welcome po sa hybrid affiliate dropshipping business na we provide. Okay? Yan po yung natawag natin community-based business model. May kanya-kanyang approach kasi ang marketing. May kanya-kanyang approach. Ang approach po nitong typical na dropshipping, ito yung B2B. Alam niyo po yung B2B approach na marketing? Business to business po siya. Now, yung business nila, ninegosyo mo. Ikaw na yung end, ninegosyo mo siya. So, B2B siya tumatakbo. Limited ka lang dyan. Dahil para ka nagmamarket ng 1:1 lang na income, na source of income. Ikaw lang inasahan. Pag wala ka ng balita, wala ka na kita. Now, gumamit tayo ngayon ng panibagong approach, yung community base. Ano po yan? Affiliate marketing using the law of leverage. Anong approach kung ginamit natin dito? Ito na po yun. The B to B, no? To C to B. Parang bago yan. Bago yan. Okay. To C to B. Okay. To believe is to believe. To see to believe. No? Business to business to community to business. Ang negosyo ni we provide, yung negosyo natin, in-expand natin sa community natin para maging business ulit natin. Okay. So, ano ginawa natin? Para tayo ng kumpanya natin na nagkumuha din tayo ng mga empleyado natin. Na hindi ka naglabas ng sarili mong pera na malaking pera putunan. Yan po yung B2B to C. Marami kasing business model. Meron pong direct to customer, D2C. Marami po yan na marketing strategy approach. Ngayon, paano yan nabubuo? Saan siya nanggagaling? Paano ba maka-build ng community? Nanggagaling po yan dito. Sa system po natin. Yan. Kaya po, papansin nyo, yung mga kasama nyo dito, maaaring kasama nyo sa trabaho, kamag-anak ninyo, na na-meet nyo somewhere. Yung iba naman, okay, nandiyan din yung mamaya. Mas, kay sister, pakilala, kaibigan, kamag-anak mo. Lahat na naghahanap din ng opportunity. Sabi ko nga, kailangan bang ipilit mo o kailangan bang kumbinsin mo yung isang tamang negosyo? Hindi. We have to face the reality na kailangan natin kumita ng pera. As long as na yung ginagawa mo, moral, legal, ethical. Tama o tama? Diba, wala namang mas... Kaysa naman magtyaga ka sa pinukulan ka, kinakapos ka. Di magdagdag ka. Tama po ba? Kay sister, then, organic online marketing. Lahat ng cellphone, sabi nyo kanina, may posting tayo araw-araw. Ayun, ganun ang ginagawa namin eh. I-post lang natin. Anong merong produkto mo? Anong marketing mo? Ano yung mga proseso? Ano yung mga ginagawa nila ngayon? Kaya sila apply nila, ginagawa nila, posting sila. Ito, nagpadala kami sa Baguio, nagpadala kami sa ibang bansa. Napag-curious po yung market natin sa online. Kasi halos na mga kakilala natin, araw-araw natin, nasa software. Alam niyo po yung software? Social media po yan. Baka hindi pa alam yung software. Software, social media po yan. Dahil po yung millennials, let's say. Okay? Organic marketing. And ito yung pinaka-package na yun. The online ads marketing. Gumagamit ka ng third party na mag-market sa negosyo. Hindi na ikaw ano-mano nag-aalok bahay-bahay. Meron na po magpapadala sa targeted market po ninyo. Napaka-expert po ni Upline Hector yan. Napakalapit po yung taan na yan. Antindi po. So, ito po yung ginagamit. Sobrang, ako na-appreciate ko talaga kasi sa bahay ka lang. Marami ka pang pwedeng gawin, diba? Kasama mo pamilya mo, kasama mo anak mo, tapos yung dumarang, sabi nga na-upline ko, parang pensionado talaga, bibili. Dahil sa bahay lang kami, totoo nangyayari po siya. Ang tanong, ayaw ba natin ng ganun? Gusto natin ganun. Kailangan na natin talagang sabayan. Ito yung ginagawa
ginagawa? Yan. Ito yung pwede natin tanggapin dyan. No? Ginagawa po ito ng mga iba't ibang grupo. Ito po, namumuna po. Congratulations at combination po yan kay system, organic, online marketing, online ads, combination po yan. Kaya no wonder ka sa top ng po sila. Million po ang sales niya. Team RC. Ayan. We care. Team Universe. Team Breakthrough. Team Driven. Team Elevate. Team Nawin. Team Unlan. We Excel University. At ang dami mo nakapila ngayon dyan. Nakita natin hanggang doon na sila sa taas. Hindi na naabot. Opo. Ibig sabihin po niyan, may nagpo-progress pag nakita niyo pong ganyan. Million % po niyan. Kapag sumali ka dito, may nakita kayo hindi mo dyan, i-recognize mo natin yan. No? So para at least alam mo, nagpo-progress pala. Diba? Now, so, eto maganda. Kapag ginawa mo itong negosyo na to, hindi ka na mahirapan dahil mismo nandito tayo ngayon sa pinaka pinatatayuan natin sa pinaka-owner ng building natin, yung ating pong company. Sarili po niyang building po ito. Hindi mo na kailangan pa mangupahan. Okay? Dito po sa Marikina sa Provident Village. Okay? At ang may-ari po, no? Ito po, napaka-humble, parang philanthropist po siya eh. Meron siyang human service na yung kanyang character niya. Gusto niya makatulong sa karamihan. She is a self-made billionaire person. Kumbaga, sa kanyang experience, sa kanyang success, kaya talagang turuan ng isang tao paano mabago yung buhay. Hindi yung talagang lang kwento-kwento lang. Okay, si Ma'am Celeste Reyes po is the president of We Provide. She owns and manage different businesses. Napakarami niyan. Meron po silang resort, meron silang mga restaurants, meron silang salon, meron silang spa, etc. At isa sa pinakamalaking negosyo po nila is the financial brokerage. Sila po yung third party para po may proseso yung mga malalaking kargamento po every day. Kaya pinag-uusapan po dyan, of course, financial brokerage. Daang milyon-libo po yan araw-araw every week. Yan po yung matagal na po nilang negosyo. Hindi po bilang negosyo yan kasi ang mga kliyente po nila dyan, mga kilalang malalaking negosyo din po, nag-import-export po ng produkto sa ibang ibang bansa. Ganyan po kasi po yung negosyo, yung owner po ng company po natin. Hindi po sila nagtayo ng negosyo nito para pagkakitaan pa tayo. Kaya talaga puso para makatulong sa marami. Okay? And truly napakarami na po na bago yung buhay ko dito. Napakarami na po bago yung buhay dito. And we have a very wide range of products. Napakarami. Bakit ko nasabi? Anything under the sun. Lahat po ng produkto pwede nyo makita dito later on. Okay, of course, with all the compliance, complete product license and certifications, FDA, halal, LTO natin, kompleto po yan. Okay? So hindi kayo mahirapan. Bakit ko nasabi from all, from head to toe ng produkto? It's because the company has its own manufacturing facility. Ako nga, sabi ko, request ko magkaroon pa ng toothpaste eh. Opo. Para pag nag-uusap tayo, hindi ka aayawan ng tao. Sinisimon ka ng sinisimon. Dahil mabakong. Toothpaste, araw-araw ginagamit yan eh. Lahat na necessity, tayo ka makikita natin dito. Lahat the basic needs. Bakit? Kayang i-produce ng company. Yes. Yan po magaling sa produkto po sa company po natin. With a partner product na very unique, ang ating pong Alta-Immune. Na sobrang nakilala during the time of pandemic dahil ang dami niyang tulungan doon sa mga naka-encounter ng virus ng COVID. At ang dami pong living testimony po dyan. Nagisita. Sandali lang. Excuse me. Ito po yung mga produkto po natin. Sobrang po siya, talagang complete testimonials na po ito. And counting, sobrang dami po niyan.
Antiviral, antibacterial, immune booster po yan siya. Okay, pagdating po sa products, hindi biro. Hindi kwento-kwento lang na porket may mga testimonials. When it comes to product demand, ayan po, naka-research po yan. Naka-research po yan, according po yan sa Grand View Research. Umaabot po sa 7.9 billion ang total sales sa US alone ng essential oils. Gano'n po matindi ang market sa essential oils. No wonder ang produkto po natin labas-pasok sa ibang bansa. Ang dami po natin market ngayon na naka-open sa ibang bansa. Laos, Cambodia, Egypt, US, Canada, Hong Kong, Singapore, Saudi, Dubai, Abu Dhabi. Ang dami rin po eh. Bakit po? Dahil nakita nila ang demand po sa ating essential oils. Ayaw po sa pagkakas. And it's something na dapat alam natin, may demand pala talaga. Hindi yung naisipan lang. Hindi yung putyo-putyo produkto lang. Nakapikat lang sa iba. Hindi po. Kakaiba po yung produkto po. Sobrang ang dami na po. Hundreds and thousands and counting pa po ng mga testimonial. Nagka-problema sa COVID, nagkaroon po nagka-problema sa sa blood sugar niya, nagkaroon ng high blood, skin allergy. Sila po, hindi po yung binayaran. Talagang nag-testify po sila. Okay? Ang dahil po niyan, hindi ko na po kailangan isa-isahin po yan. Anyway, we have our product knowledge training talaga in depth. Pagdating po, kung gusto niyo po malaman talaga na mas malalim sa products po natin. Meron po siyang Crohn's disease. Alam niyo po yung Crohn's disease? Ba? Hindi ko po alam yun eh. Kasi alam ko lang yung pumuputok kapag nalagay na margarine. Crohn's. Crohn's disease, ito yung digestive system tract infection. No, nagkaroon siya ng pamamaga, kaya lumulubo. Kaya para siyang buntis o nagdadalang tao na hindi naman siya buntis. Ganyan po ang nangyayari sa kanya. Almost 2 years daw siyang bedridden. Kaya dahil sa autoimmune naka-recover po siya. Okay? Yan ano po sa Jessica Soho yata, or saan ba yan? Sa GMA 7. Kaya nabalita pa po siya. And so on, napakarami po niyan. Okay? Now, itong maganda. We are endorsed by the celebrity doctor. Ibig sabihin, hindi yan sila basta-basta isasalang paano yung pangalan nila na hindi nila gamay yung produkto sinasabi nila. At ito po si Dr. Reza Nandel po, isa po siyang Philippine physician doctor, no? Na pinapakilala nila yung ating pong Alta-Immune is a very helpful products pagdating po sa iba't ibang klase ng sakit. Inaral po niya lahat sa may kidney problem, fatty liver, diabetic. Marami po siyang pinaliwanag about sa ating pong Alta-Immune. Okay? Nakikita po natin siya sa salamat ko. Ayan. So, kung mapapansin nyo, involved po yung mga hindi ordinary tao sa company po natin. Okay? Now, ito po nagpapatunay na we have our own manufacturing facility. Bakit kailangan natin ito? Sabi ko nga kanila, upline, yung stability na meron tayo ngayon, ito yung hinahanap ng iba na wala sa kanila. There are some company na nagtatay ng kumpanya, pangarap pa lang po nila ang magkaroon ng facility nila sa plantation. Pinapangarap pa lang po nila. There are some company na pinapangarap pa lang nila na magkaroon sila ng sarili ng building. Ang good news, nandito po lang sa atin yung mga ingredients. Hindi mo kailangan, kasi yung sinasabi kong kailangan, may mga i-consider ka. Na kapag nag-market ka, alam mo yung pinamarket mo, matibay ito, hindi lumino. Kaya mong pagmalaki, kaya mo siyang bubaran. Kaya mo ipakita, kaya mo siyang dalhin dito. Ito mismo ang opisina. 24/7 kung gusto mo. Di ba? Totoo po yan eh. Hindi yung, alam mo yun, nadadala lang sa kayo. Galing na kayo. Alam na natin yan. Di ba? So ito po, pumunta po sila dyan. Ang saya-saya po dyan. Sila pumunta dyan, no? Kaya po, iba't ibang products. And you know what? Of course, i-disclose po natin. Aba, sa ating pong facility, sa ating planta sa Silang Cavite, aba, isa sa malaking kumpanya na nasa same industry natin, isa ating ba na papagawa. Can you imagine that? Isang malaking kumpanya po yung nasa atin na papagawa. Hindi lang po isa, marami sila.
Pero yung tinutukoy ko, malaking company talaga na sa atin po nag-outsource ng kanilang product. Ano po ibig sabihin nun? Quality po yung product natin. We can confidently say na ang produkto po natin is quality product and secure product. Kasi bakit? Secure natin siya ginagawa yung kanyang quality na may-maintain po natin dahil sarili natin eh. Ano ba? So, dito pala, masabi mo, gawa ko dito. Kampanya ko dito. Tama mo ba? One of the reason bakit ako nandito eh. Nagkaya din ako ng sarili kumpanya, hindi sapat yung may alam ka, may experience ka. Kailangan may makinarya ka. Kaya sa politika, hindi sapat yung matalino ka. Kailangan may makinarya ka. Tama, may mga tauhan ka, may pera ka talaga na ipapaikot. Okay? Next. Health products. Okay, napakaraan po niyan. We have Alta Prima. Ito po yung anti-cancer, ano natin, food supplement po natin. Meron spirulina, kamukha chokeberry, Alta Lumina, Alta Ultima. Ito lang po yung bumubuhay ng ng patay. No? Sa mga nangyayarapan ng bumubuhay ng patay. Ayan po. So we have oral supplements, Alta Lumina, pampaganda ng skin. Okay? Ang dahil po produkto magaganda eh. Ito po essential oils po natin na roll-on. Na may mga lagi pong nahihilo, no? Lagi nagdadala ng white flower. Ito po, iba't ibang pong scent po niyan. May Ace Away, may Sleep Well, may Peaceful Eucalyptus, may Breathe Easy, meron siyang energy up. Okay? So dito, meron din tayo, may mga beverages po natin. At ang good news, kalalabas na po ng ating po new product na Alta Fresh Barley with Ginger. Okay? And improvise, no? In-improve po na guyabano and wheatgrass. Okay? Napaka-healthy po niyan and we have our Alta Herbal Coffee. Okay? Hindi ko na i-discuss yung marami pang sobrang dami detalye niyan eh. Wheatgrass pa lang, kung wheatgrass ang pag-uusapan, parang napakaraan paliwanag yan. Yung mga tinatawag nila mga ORAC value, no? Yung kanyang compound, yung gaano siya kabilis i-absorb, no? Yung kanyang absorption capacity. Okay? Personal care, may sabon tayo and we have new products ulit na body wash and whitening lotion. Alam niyo po, nakakatawa. Parang mararamdaman mo dito yung lifestyle ng may-ari. Kasi yung mga products natin, parang naka-base po sa lifestyle ng may-ari. Ginagawa niyo po ito dahil sa mga nakita niyo yung needs niya araw-araw, dito niya pinapasok. Like yung barley with ginger, araw-araw niyo para yun, para niyang ginagawa ka na yun. Opo, detox. Yung kanyang sistema araw-araw, ginawa niya dito with quality. Ibig sabihin kung gaano siya ka-healthy, gaano siya kaya sa produkto, ganoon din yung binigay niya sa atin. Okay? Dito, pag ginagamit niyo yung produkto, sobrang babaw ka talaga. Ito lahat kung ganito, yung scrub, ang bango talaga. I-scrub mo sa katawan mo. Eh, maramdaman mo dito kakaiba eh. Sino na kagaling ng scrub? Ang sarap sa pakaramdam, honestly. Nagdinegosyo ka, kampante ka, confident ka, tataas yung confident mo. With all these products, no, yung mga soap natin, actually, dahil yung available ngayon, yung coco soap, coconut soap, ayaw na paramihan. Ito kasi meron siyang mga beads. So, ang ginawa ko, yung anak ko, nilagay ko sa bean po niya. Doon ko sinabon, hindi direct. Ang ganda ng ng skin niya. Tulong sa kanya kasi, yung mga bata kasi, during nila, kapinasaan, nung naglalabas yung mga pimples eh. Gumanda yung skin ng anak ko eh. Opo. So ito, magaganda po yung mga produkto po natin. Ayan po, sa sobrang ganda ng product, ang lakas po talaga bumenta. Yes! Okay. This one, it reflects kung gaano po ang mga distributors natin dito ka-confident pag-preventa ng produkto. Bakit? Dahil alam nila, lahat ng produkto, ginawa ko yan with quality. Yes! With quality, bakit? Sabi mo produkto, bakit hindi nagaganda? Hindi ka nag-outsource sa iba eh. Alam mo eh, from start to finish, alam mo paano siya ginawa eh. Naka-supervise bakit sarili mo yung machinery yung gumagawa. Mga tauhan. Isang bagay na, this is something, sabi ko nga, this is a gold mine company na kailangan malaman ng karamihan.
Diba? Inuulit ko, yung meron tayo dito strength, stability, yung hinahanap ng iba na wala pa sa kanila. Nilook forward pa lang nila ito 5 years, 10 years from now. Samantalang sa we provide, nandito na. Yes! Nandito na. Result, nagkalat po yung mga resulta po natin. So it's a matter of time na darating din po tayo doon. Tuloy-tuloy ka lang, huwag kang tumigil. Okay? Now, how do we become an affiliate? It's only 7,500 pesos when produkto ka na. And value for your money. Huwag kang mag-alala, value for your money. Yung pera kilalabas mo, kapalimpis mo produkto. Kapalimpis mo produkto. Kaya yung sasali ngayon, Ma'am Delisa, pag sumali po kayo ngayon, ay, good news po sa inyo. May matatanggap po kayong product package. Yes! Yung 75 nyo, may kasamang produkto. Opo, kasi yun po talaga eh. Yung 75 may product package. Okay? So, plus, you have the product of choice. Nung may option kayo, kung anong gusto nyo product. No? Meron kayong magpipilian po dyan. Okay? Now, when it comes to benefits, napakasimple lang po ng mga benefits po natin. May direct referral po tayo. Pag may mga kilala ka kaibigan na gusto ng negosyo nito, bawat avail nila ng package, meron kayong kinikita. And with the royalty commission, no, sa lahat na gumagamit ng produkto. This is something na i-look forward natin. Mag-build ka lang dito mga 5 to 10,000, may tinatawag ka ng passive income. Hindi mo kailangan magbenta. Yung mga grupo mo na na-build na gumagamit na ng produkto, naligo, nagsasapon, nag-juice, nagkakape, sa bawat gamit nila, kumikita ka pa piso-piso. Kung araw-araw gumagamit sila, 10,000, may 10,000 ka araw-araw. Yan yung passive income na nilong forward natin dito. Bakit? Mag-build ka lang ng grupo niyo po ngayon. At ilan pa lang po, masasabi ko, halos nagsisimula pa lang ng CV Provide. Ilan pa lang ang members eh? I think 5,000. No, ilan pala yung talagang actively na gumagalaw? Kasama po tayo doon sa foundation stage po nila. Kaya po yung advantage po natin kapag sinabayan po natin ngayon si Provide. Alright? So, hindi ko na po masyadong palalimin ito. We are using a very tested and proven system ng marketing na ito po yung group sales commission. No? Pag meron kayo na bubuong grupo dito, community po ninyo, magbuo ka lang ng dalawang community po ninyo. Pag yun nag-workout, magkaroon kayo ng infinity income dito. Nang unlimited po dito na 1,000 pesos infinity income sa group sales commission po ninyo. Okay? Hindi ko na po masyadong i-detail dyan. Ito na lang po, may papakita akong visibility sa inyo. Ang gagawin lang po natin dito, ang goal mo lang, mag-create ka lang ng dalawang community mo. Isang left, isang right na community mo. Pag meron kang dalawang community, dalawang leader, dalawang organization, at pag nangyari po itong duplication effect, yung law of leverage, nag-multiply po sila. By the end of 12 months, 1 year, pwede tayo kumita ng 4 million. Hindi na mangyari yung 50%, still 2 million. Yes. Hindi na mangyari ang 25%, still 1 million. Extra income, part-time, side-time. Question. Yung pinukwento mo ba yung million-million na pinag-usapan ng number niya? Meron na bang nangyari niya dito? May nakakuha na ba? Yes. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi daan po sila ang kumita ng dito ng million. Okay? In less than 1 year, nagkaroon po ng 11 millionaires po ang company. Less than 1 year. Ayan po ang ating pinaka-grand upline. Okay? Sawag-sawa na po siya dyan. Pinamimigay din ang alam. Grabe. Totoo po. Imagine nyo lang kung kumikita ka ng million, di ba? Parang something na mapag-isipan mo talaga. Okay? Ayan po sa apprentice, Millionaires Club, no? Hindi ko lang po babagitin yung kung kita niya, mga nasa 60 million. Basta million ang kumita. Ayan lang po, hindi naman po yan lang eh. Kwentong meron pong check number. Ayan, nakita niyo po yan. And they are the founders of the company. Ibig sabihin, yung sinulat ko nila, yung pinagdaanan nila medyo lubag-lubag pa before, hindi pa malinaw. Ngayon po, pinansya na po nila. Magkagawa na po natin siya ng mabilis.
At pwede sila magsabi talaga kung paano nila gagawin, paano natin gagawin, paano natin susunod, paano din maging katulad yung resulta nila. Okay? Yan po sa apply. Please, at hindi lang po siya, pati po yung wife po niya. Okay? Ang wife po niya, kumikita din po, isang full-time mom. Kaya po sinasabi na from different walks of life, ibang tao kaya gawin. Kung nagawa nila, magagawa din ba natin? Yes. Magagawa din po natin. Yan po si Apply Rose, kumita po siya ng 100,000 po. Last 1941 pa yata. 2021. Okay, husband and wife po sila kumita. Kaya imagine, ano? Kaya kanya-kanya gas na po sila, wala pa kailangan sila. Kaya kung mga check nila, isipin mo na kung ikaw yung isa tumatanggap ng ganyan. Gano'ng kasarap? Yes. Anong buhay meron tayo? Ito malupit. Pamilya na po talaga nila pinasok nila. Kasi kapatid po niya, yung kunin niya, si Engineer Sir Laksamana. Formerly, engineer po siya for 15 years sa Dubai. Ngayon po, in just less than 1 year, siya po yung may pinakamalaking kinita sa loob ng isang buwan. Unang buwan niya, kumita siya ng 91,000. Kapatid po niya yan, ha? Yung kanila po katulong, kumikita din. Kaya imagine pamilya mo na tulong mo kumita ng ganyan. Gano'ng kasarap? Ang sarap, no? Ng pamilya mo, kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo na tulong mong kumita ng ganyan. Ibig sabihin, hindi nila ikaw ang masaya. Diba? Pati mga kaibigan mo masaya din. Yan, katulad po niya. Sa Apply Media. Okay? Opo. Sa Apply Media. Grabe po yan. Yan po yung kumuha sa akin dito. Yes. Hindi na pa nagdala kong sis, sinagot ko na po agad siya. Oo na. Ayan. So, nagkaroon din po sila dito na fully paid na po yung kanyang sasakyan dahil po sa We Provide. Nagkaroon din po siya ng ibang business. No, naging millionaire din po in less than a year sa kabay po ni We Provide. Grabe ano, napakasarap. No? Pati yung kanyang wife din po kumikita din. Maganda yan sa ako. Opo, maganda. So, it's Apply Reward. Okay? Kung mapapansin nyo, yung mga pinapakita natin dito, nasa likod lang po natin. Hindi po yan yung kwento lang na wala. Totoo po yan. Okay? Si Wilward naman po, formerly tricycle driver lang. Okay? Pansin nyo kanina, isang engineer. Ngayon, tricycle driver. Ay, hindi na po siya tricycle driver, sabi niya. Opo. Ano po siya? Jeepney driver. Jeepney driver daw siya. Hindi, driver na siya ng sarili niyang sasakyan. Wow! May sarili lang po siya sasakyan. Di ba? Di ba, mga pangarap na naman natin yan? Sabi ko, hindi mo naman kailangan magkaroon ng malaking pangarap. Kailangan ng extra income na kumikita. O, eto po, sa Apply Rose. Grabe recently. O, yan o. Ganda o. Nakuha po niya recently yung kanyang sasakyan. Diyan po yung sila para mamanapin natin. Okay? At hindi lang yun, napakarami po dito nabago yung buhay and still counting. Kailangan lang po natin talaga magkaroon tayo ng take the risk rather lose the chance. No? Take the risk. No? Subukan natin. Bakit? Hanggang hindi natin nasusubukan, hindi natin malalaman. Yes. Diba? And tested and proven na po naman ang provided. Tested and proven na. This is already 3 years, going 4 years na, and still standing. Matibay pa rin po, tuloy-tuloy pa rin. Okay, meron na tayong i-consider din. Kailangan lang maintindihan kasi hindi lang po ito ang negosyo po nila. Marami silang business Plus, right now kasi tumatakbo pa ng public service malab. So, ano yun po, sabi ko, one day, nung kung ano yung nangyari sa kanila dito, mangyayari din sa atin. Kailangan po natin dito maging positibo sa ating ginagawa. Lahat ba tayo dito positibo sa ginagawa mo natin? Yes! Kaya, I know, hindi lahat ma-please natin na sumabay dito. Pero lahat ng sumabay dito, sigurado mayroong magandang kinabukasan na makukuha dito, mararating dito. So,
So, huwag natin hayaan na yung iba lang yung nakikinabang. Nangyari na sa kanila eh. Bakit hindi mo pagbigay sarili mo sa ritual? Tulong-tulong tayo dito, sama-sama tayo dito. So, simple lang dito ang gagawin natin. Una-una, you have to take your action. Okay? Kailangan na mag-take ka na. First, bago ka mag-take ng action, kailangan mo mag-decide. Kailangan may decision ka. Ano ba ang decision mo? Ang decision ba kailangan bukas, sunod na linggo, sunod na buwan, sunod na taon? Parang ganito lang eh. Ang pera ba kailan natin kailangan? Bukas, next week, next month, next year? Kailan natin kailangan pera? Ngayon. Kung meron mang tamang panahon ng pagdesisyon, ngayon. Dahil tandaan natin yung oras hindi pwede ibalik. Tama? Hindi natin pwede ibalik. Sabi ko nga last time, kung ikukumpara sa isang, hindi natin dinidiscriminate yung pag-ibang bansa. Pero kung ikukumpara, no, mga ibang bansa ka, kumita ka ng 6 figures, 7 figures, nasa ibang bansa ka, ilang taon ka bago bumalik, mas pipiliin mo na dito na kumikita ng ganito, kahit hindi ka yung malaki kasama ko pamilya mo. Bakit? Hindi mo pwedeng ibalik yung oras na nawala ka dito. Yes! Diba? Ang anak mo, pagbalik mo, hindi mo naman sabihin, anak mo, bata ka muna. Eh kung nandito ka at gawin mo to, yung kikitahin mo dito, pwede mo kikain dito. Nabayan mo? Pwede kikain din. So, malaking bagay yung oras. Sobrang mahalaga po na nagagawa mo siya, no, nakasama yung pamilya mo. Sobrang iba po yun. Decision. Bakit mo kailangan mag-decision? Kasi nga, kapag nag-decision ka, doon ka lang gagawa ng action mo. Hindi ka naman gagawa ng isang action na hindi mo didesisyonan yan. Tama? Tama. Ang action, kaya mo siya gagawin dahil gusto mo ng resulta. Tama? Yes! Gusto natin ng resulta. Okay? Ako, for me, bilang nag-try ng kumpanya, sumubok din po ako mag-try ng kumpanya. Kaya bakit ko po pinili na, honestly, ito po, frankly speaking, ako po pumasok talaga dahil sa team ko ng TGFP. Yes! Kaya ba malaking po yun? Mahalaga ko kasi yung taong kasama mo dito sa umpisa pa lang. Tama. Yung mga taong alam mong, hindi ka tutulungan lang to something, hindi. Alam mo talagang ano sila, totoong tao sila. Mahalaga po yun eh. Hindi dahil ang kumikita sa kitaan doon na sa mga hindi. Eh alam ko po kasi kilala ko po sila eh. Mga last man standing sila sa kumpanya, hindi sila basta tumatalong. Yes. Bakit? Kumpanya ang bumibigay sa kanila, hindi sila. So, ano po yun? Ano si? Yung mga kumpanya naman nagsara, hinahanap ko agad sa akin ng media. Totoo po yun. Andito, kasama ko dito yung isang achiever mo sa kumpanya. Jekos na, siya po yung founder ng dito na. Alam niyo po yun. Bakit ito hinahanap? Una, nakita ko po kasi during this time. Ang hinahanap namin talaga, kasi ang platform ng company ko, Upflow, is dropshipping. Kasi doon ko na-appreciate yung dropshipping na hindi mo na kailangan lumabas. Nasa bahay ka lang, magagawa mo everything. Kung ano ba yung ibang bagay mo ginagawa, magagawa mo siya. Na kumikita ka, doon ko na-appreciate. At ang maganda, less yung overhead mo talaga. Yes. For the past 2 years, 2 decades na pala na pag-network, kahit kumikita ka ng 1,000, honestly, pag sa online mo siya ginagawa, tuwing labas mo, mababa yung 2,000 kapag may grupo ka. Eh kung araw-araw ka lumalabas, doon sa kayo 1,000. Pero sa online, kumikita ka ng malaki. Kahit hindi ka nung kalaki, ma-appreciate mo yung totoong kinita mo. The same thing will happen sa mga downline mo. Kahit kumikita sila, mas mataas yung overhead. Hindi nila ma-appreciate yung income nila. Yan yung advantage na meron tayo sa platform na ginawa ni We Provide. Yes! Okay? Naka-ready na siya for online system. Of course, there's no such perfect system. Dine-develop ko po yan unti-unti. Ang kagandahan nandun, pagdating sa development, may kapasidad ng kumpanya, mahaba ang PC para mag-develop doon. Yes! Kasi kahit anong ganda ng plano mo, dami namin plano din po sa kumpanya eh. Eh kulang kami sa makinarya, hindi ka rin uusan.
it works hand in hand. Dapat meron kang idea, dapat meron kang mahabang busy sa negosyo mo. Hindi sapat yung marunong ka lang, may experience ka lang. Okay, kaya ang maganda nun, nagtagpo, no? Matinong kumpanya, matinong grupo. Tama? Nagtagpo sila eh. So may nagkaroon ng synergy. Kaya ngayon, no? Ano yun? Anong synergy? Ano yun? Wala akong sinabi ha? Synergy. Hindi synergy yun ha? Wala din akong sinabi ganyan. Pagkala sa atin si Doc ano? Oh. Walang ganunan. Okay. Anyway, now, isa lang masasabi ko sa inyo. You just try. Subukan niyo po. No? Your commitment, your belief, worth it po yan. Ang maganda po, wala pong checking na didiling. Walang checking na negosyo tayo eh. Prangkahan na tayo dahil dyan. Lahat naman dito member na eh. Yun yung hinahanap natin pag negosyo tayo. Ang hinahanap natin yung babahayan natin, hindi yung tatalunan natin ng tatalunan. Tama. Kasi nanggaling na tayo din eh. Dan. Been there. Nanggaling na tayo dyan. But, still, huwag natin ito yung kalimutan. Kahit anong taas ng kumpanya, anong laki ng kumpanya, anong tibay niya. Anyways, hindi mo mawawala yun. Diba? Ano ba yung nagsaradong nagsaradong insurance before? Yung cap. Malaki po pa niya. Ba't nagsara? May magagawa ba tayo? That's what I mean. No? Yun nga lang, this is the best opportunity right now kung naghahanap kayo ng opportunity sa ganitong industry. Simply provide. Tuloy-tuloy yung product development, inaayos po. And part po tayo din ng second wave that we provide. Part po tayo doon. Okay, given na po lahat, and honestly, hindi naman po sa hindi naman po sa pagpapasipsip sa kanila o pagbubuhat ng kanilang Pero totoo po, sobrang we are privileged na naging parte tayo ng grupo po na to. Talagang yung kanila pong sistema, talagang hindi po pera-pera lang. Totoo po talagang grabe sila no? Parang hands-on sila sa grupo nila. Kasi alam pa din tayo ng group ni Uptime Chris eh. So, ako ay nag-vouch talagang dadahin po dito ang magiging successful. So, sabihin lang tayo. Pag-uusapan natin yung belief, yung commitment natin, given yun. Kailangan lang sundin natin ng mag-submit tayo sa sistema. Kasi proven and tested na po nila yun eh. Proven and tested na po nila yun. Regardless of the product, the marketing plan, ang sistema po ang napakahalaga. Kasi, ano yung bakit? Kahit saan po dalhin sila, kumikita kahit anong produkto. At tandaan po ninyo, hindi din po yung sa ganda ng kumpanya, sa ganda ng product. May ganitong pong sistema na pangit ang produkto, kumikita. May ganitong sistema na pangit yung product, may kumikita. Isa we provide. Ganda ng produkto, ganda pa ng kumpanya, ganda pa ng marketing plan, imposible hindi tayo kikita. Tama? Okay? So, we look forward. No, katulad mamaya, meron kami leaders dinner, no? We look forward na by next year, marami pong hinahanda po sa atin na programa dito sa aming provider. Ano po, tulong-tulong lang po tayo. Tulong-tulong lang po tayo. Hindi din po kakayanin ito ng kumpanya lang. Ano po ito eh? It's a teamwork between company and sa mga distributors. Hindi na tawag nilang tripartite sa kumpanya, no? The company, the distributors, and the system. Okay? So, party po kayo ng magiging success ulit sa ulit ng second wave na we provide. Party po kayo. Witness niyo po ulit ang paglaki po na we provide. Okay? Siguro bago bumaba dito, ibabalik ko muna dahil meron pa pong mag-share sa atin. Ito pong taong to, again, sobrang pasalamat din ako sa taong to dahil hinanap ko talaga sila, hinanap ko talaga ang taong to kasi alam ko,